Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong re-reaction. Maraming nagre-request. Maraming nagsasabi. Nagawan ko daw na reaction video. Itong video ni Master Gala, no? Mag-react daw ako sa video ni Master Gala. So, sino ba to si Master Gala? Si Master Gala ay, hindi ko maintindihan kung ano ba to, explorer ba to? Or ghost hunter? Minsan nag-ghost hunting siya. Minsan ano siya? 'Di ba? Nagtitrip lang sa mga sementeryo, tinitingnan yung mga libingan ng kung sino-sino, 'di ba? Or nagtutour. Pero hindi nawawala kadalasan yung paranormal sa video niya. So tingnan natin 'to, ano. Hindi naman ako dito nagre-react kasi gusto ko i-debunk. Pero titingnan ko kung ka-debunk, di ba? Nire-reactan ko to kasi maraming nagre-request, maraming nagsasabi. Anyway, play na natin to mga mena. Ang title ng video, may nagpakita na humingi tawad yung mangkukulam. Play na natin to. So what's up guys, nandito na po tayo ngayon sa sementeryo ng Panitan. Oo, dito po sa Capiz at napakalamig. Ito yung itinuturing dito na maraming aswang. Tsaka kukulam. Oo. So ito mga master, iikutin natin saglit dahil pupuntahan po natin. Oo nga, no? Synonymous yung Capiz sa aswang. I don't know kung anong istorya, pero parang na ko, dito ba yung dito ba yung istorya ng Teniente Gimo na inadapt ng Shake, Rattle and Roll? I don't know kung dito pakiklaro po. Ang istorya ng Teniente Gimo na yung anak daw ni Teniente Gimo ay nag-aral sa Manila. Then niyaya daw yung mga kabarkada ng anak niya na magbakasyon diyan sa kanila. I don't know if it's Capiz, pakiklaro lang. Then nung niyaya magbakasyon sa kanila daw, habang natutulog daw yung mga kabarkada nung mga anak niya na galing Maynila, narinig daw na kakainin daw sila. 'Di ba? Then tinuro nung isa, "Oy, ang kunin mo yung nakasuot ng kulay." Halimbawa lang pero hindi ko alam yung exact details. Yung may relo, tapos nakapula. Yun ang kunin mo. Yun ang kakainin natin. 'Di ba? Then narinig niya, ang ginawa niya, ipinalit niya daw yung damit niya doon sa anak. Then pati yung relo niya isinuot doon sa anak. Ang nakuha daw yung anak, yun daw yung nailuto. Something like that, i-search nyo lang sa internet yung Teniente Gimo story. Hindi ko alam kung sa Capiz ba yun or dun sa basta. Then dun daw nag-start yung kaya may aswang daw sa Capiz, etc. Naging synonymous ang Capiz sa aswang. Anyway, pagpatuloy na natin. Kung inaccurate yung kwento ko, patawarin nyo ako kasi hindi naman yun ang topic natin ngayon . Ang topic natin, re-reactan natin itong video ni Master Gala. Kasama po natin yung mangkukulam na na-interview natin nung nakaraan. O kasi pasensya na kayo, nabiting kayo sa video kasi kinap natin yun dahil syempre alam naman natin na mahirap tutukan ng video ng matagal, nakakasawa din, di ba? So, iikutin na natin ito, pupuntahan natin yung mismong puntod ng kanyang napatay. Ano ba yung sinasabi niya yung sa intro? Ito ba yon? Wait lang ha. Sa bagay, preview lang yun,
Iikutin na natin to, pupuntahan natin yung mismong puntod ng kanyang napatay. Punta natin, Master, yung puntod ng manananggal. Hi, Papa. Lumpia kasi lahat eh. Sabi mo kasi kahit ano lang. Hey guys! Lumpia! Puntot ng manananggal. Ano siya, babae, lalaki? Babae. Babae. Pero may manananggal din bang lalaki? Wala. Babae lahat. Ah, Kasi siyempre napuputol yan. Bakit sila 88 may lalaking manananggal? O, di bang ka 88 oh? Di ba may manananggal kang lalaki? Yung katawan niya, nahati. tapos nakita nga doon, pero nung nakita nila sa bubong, nakadikit na yung ano, di ba? Yung kinikwento kanina. O mga master, yung nakita kasi sa bubong, nakadikit na yung katawan. Kumbaga, paano yun? Pwede pa rin siyang umakyat doon sa bubong kahit ano na yung katawan niya. Parang hindi ganun eh. Kasi pag hindi putol, Hindi, sabihin, paano wala siya- kayang pakpak. Na ano. Paano siya napatay? Napatay siya ng katawang tao na siya. Nakadikit na, naka ano na. Kita yung katawan niya sa hero. Si tita yung may alam talaga na ano. Pero wala na siyang malay. Gulo ng kwento eh, no? Ang gulo ng kwento kasi nga pinipilit nilang manananggal yun na patay. Hindi, ito ha. Sasabihin ko sa inyo, yung tungkol sa manananggal kasi na yan, mga men. Parang ako dyan eh. Hindi, may paniniwala na may iba. Ako hindi ko naman talaga alam kung totoong may manananggal. Kayo ba, yung mga naniniwala sa manananggal, may proof ba kayo na totoo manananggal? Huwag yung isusok-sok sa akin yung yung proof na yung mga videos ni 88 ha, at nila Donsky ha. Walang nakikita doon sa video na yon. Yung nahahati talaga. Yung totoong nahahati, wala naman nakikita sa video ng mga yun eh. Mga fake ang video nun eh. Nila Bimbi, ang ipapakita sa inyo yung kalahating katawan na may mga bito-bito ka na kung ano-ano. Na lagi nakapalda. Manananggal. May nagpapalda pa ba ngayon? Lagi nakapalda yung manananggal nila Bimbi. Ano ba? Ito. Kung iisipin mo kasi, kahit pa sabihin mong magical powers or ano, kasi anong nangyayari sa manananggal, di ba, nahahati yung katawan niyan. Tama? Di ba? Ngayon, kung ipapasok natin sa science, kahit sa anggulo ng science, hindi pwede mangyari yun. Hindi pwede mangyari yun. Ang manananggal kasi kumakain, di ba? E di yung bituka nun, putol din. E di yung mga kinain niya rin, maglalabasan din agad. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Kaya yan eh. Hindi talaga ako naniniwala. Tsaka dapat, malalaman mo manananggal kung may peklat na yan na dahil sa kakahati ng katawan niya gabi-gabi. Pag naghilom yan, di ba? Although na, yun nga nahiwa ka nga lang, tagal-tagal maghilom eh. Matagal mag-heal. Di ba? Halimbawa, nahiwa ka dito, tagal mag-heal. Yan kaya napuputol yung pati spinal cord, napuputol. Alam nyo ba pag naputol yung spinal cord nyo, aawas yung cerebrospinal fluid? Hindi. Nagsasalita ako ng scientific dito. Kahit sa ayaw at sa gusto nyo, iisipin natin kasi yung scientific explanation behind nun eh. Let's say may powers nga anong nangyayari, pag naputol yung kalahating katawan ng manananggal, yung spinal cord niyan, putol din. At pag naputol ang spinal cord, aawas ang cerebrospinal fluid niyan. Diba? Mapaparalyze sa manananggal mo, men. Hindi niya paano siya makakapagpagalaw ng pakpak niya kung yung buong nervous system niya nag-shutdown? Ayun nga lang, magkaroon nga lang ng leak ang cerebrospinal fluid mo, delikado na eh. Diba? Yun nga lang masobrahan yung magkakaroon ka ng intracranial pressure eh, may stroke ka na eh. Ay, hindi pala stroke ang intracranial pressure, Yung mga may meningitis, yun pala may intracranial pressure. Diba? Yung stroke pala pag nag-rupture yung blood vessel mo sa Basta maraming factor, men. Yung mga veins mo pa pag naputol, mauubos ang dugo ng manananggal mo. Pagka naghiwalay yan ng aawas yung mga dugo niyan. 'Di ba yung mga veins na naputol niyan?
Then suddenly, let's say, sige, na-survive niya, no? Lumipad siya na putol. Na-survive niya. Baka may power siya para mapigilan yung pag-ahos ng dugo. Tsaka hindi pwede maghilom yun eh. Kasi mamaya, ang una ko in-explain, pag nahiwala yung manananggal, naghilom, baka naman bungo, naghihilom yung mga sugat noon pag lumilipad siya. Paano pag babalik siya uli? Ano yun? Bubukas uli ang sugat noon? Para mag-fuse uli yung mga naputol na ugat? Dapat iniisip niyo yung mga ganun hindi basta fantasy lang na naputol, bumalik. Magic kasi yung gusto niyo mangyari, men eh. Pero ayon sa gusto niyo, may scientific behind dapat lahat ng bagay. Kaya may halo pang mystical factor yung diba? Kung si Wolverine nga fictional character Pagka winasak mo yung mukha nun, it takes time bago siya mag-heal Yan pang manananggal nyo na iisa-isa pang nag-fuse tapos ano ba yan, men? Hindi nyo naiisip yung yung mga tapos sasabihin nyo sa akin, kung ayaw mo maniwala, hindi, kailangan pag-isipan natin, hindi na tayo tanga ngayon Kaya nga may mga taong nag-aaral ngayon. I'm so sure kahit anong kurso mo na college ba, meron ba kayong kahit nga high school may anatomy yata May simpleng pag-aaral sa katawan ng tao Just imagine maputol ang katawan niyan. Tapos yung paa na pinutol nakatayo pa rin. Come on, di ba? Tapos nagiging normal na tao sa araw. Ni wala man lang peklat yung pinagputulan. Kasi pag nag-heal yan, dapat may peklat yan di una palang palatandaan kung manananggal yan, titingnan mo lagi yung puson yan or yung tiyan yan. Kung may putol. Di ba, men? Pero nakuha na yung gusto niya. Ano yung pinatibong po sa kanya? Yung sibat. Sibat. Pero pagdating namin, kanina pa kami nakakarinig. Nakaka-survive ang manananggal na hatiin yung katawan niya, pero sa sibat, patay siya. Patay siya sa sibat. Mga sumisigaw, lalaki, tumatawa. Hindi ko alam kung bakit kasi Saka paano nagkatubig pumapatak doon? Walang ulan may pumapatak na tubig kanina. Kasi bago kami pumasok dito, meron kami nadaanan doon na parang pumapatak na tubig. Buti pa yun, may permiso sila Tignan nyo ito mga master, kakaiba itong na ito, yung pinaka-shape. So ito na po yung mismong sementeryo. Papunta na po tayo dun sa mismong puntod ng kanyang napatay o sa kulang. Ay, Delio, kapang. Tapos mga master, alam niyo ba yung yung kalbaryo? Nakakapangilapot na may pangalan nito. Alam niyo ba mga master, ang ibig sabihin ng kalbaryo, paghihirap yan sa Tagalog, pagdurusa. So bakit ipinangalan ng sementeryong ito? Ang mali. Ang kalbaryo, nanggaling ang etymology niya nanggaling sa Calvary. Yung pinagdaanan ni Jesus Christ papunta sa i-search natin naging na lang yan, parang ganito yan ano ba naman itong pasan ko na krus, diba naghihirap ka rin nun, ibig sabihin hindi naman literal na nagbubuhat ka ng krus diba ang Kalbaryo kasi Mount Calvary, diba? Diyan yan yung inakyat ni Jesus Christ, diyan siya pinako. Yan ang etymology ng ng Kalbaryo. Ayan Calvary, Latin Calvary, Calvary locus or Golgotha. Diba?
was site immediately outside Jerusalem's wall, where according to Christianity's 4 canonical Gospels, Jesus was crucified. Doon hindi paghihirap ang meaning ng Kalbaryo. Ano lang yon? Idiom lang yon. 'Di ba? When you say nako, sasabak na ako sa digmaan mamaya. Ibig sabihin may inuman. Hindi naman talaga literal na pupunta ka sa digmaan, 'di ba? O masasabak ako sa impyerno yung trabaho ko, 'di ba? Hindi naman talaga impyerno ang trabaho mo, 'di ba? Idiom lang 'yon. Pero partially tama si Master Gala na ang meaning ng Kalbaryo ay paghihirap. Pero not exactly. 'Di ba? Ng Kalbaryo. Hindi kaya ibig sabihin may mga dito. May mga nilibing na Na? Ayan. May nilibing na Hindi ibig sabihin may nilibing na Bakit hindi, ito ha. Bakit mo bibigyan ng meaning yung lugar? 'Di ba? Tinawag na Kalbaryo Calvario Cemetery Chapel. 'Di ba? Porket ba pinangalanan ng ganyan, yung mga nilibing diyan ay may paghihirap na dinanas? Yun ba ibig mo sabihin? So bakit ipinangalan ng sementeryong ito, pinangalanan ng Kalbaryo? Hindi kaya ibig sabihin may mga dito. May mga nilibing na Parang kasi, parang ang babaw kasi nung hindi nakakahulugan hindi, mali mo, baka lugar nila Kalbaryo, di ba? Hindi, sa tingin mo, nagkalbaryo, ang gaganda ng mga libingan dyan. Paano naghihirap yung mga nakalibing dyan, men? Mukhang mayayaman yung nakalibing dyan, di ba? Ito ang ayoko sa mga sa mga content creator na may paranormal. Yung lahat lahat ng bagay binibigyan nila ng meaning kahit wala naman. 'Di ba? Iwasan natin yung ganyan. Doon lang tayo sa totoo. Hindi ko naman sinasabi nagsisinungaling ka dito. Siguro para madagdagan lang ng thrill yung mga nanonood pero hindi ako ayoko ng ganyan. Huwag natin bigyan ng meaning, Sabihin may mga dito. May mga nilibing na Ayan. May nakita naman anino na naman, To be fair naman sa kanya, hindi niya naman sinabing multo. 'Di ba? Parang korting tao na anino, 'di ba? To be fair, hindi niya sinabing multo. 'Di ba? Okay lang 'yan. Yung halimbawa, kung may isipin man yung mga nanonood, sa mga nanonood na yan, at least hindi nga naman diniklara ni Master Gala na multo yan, di ba? Kung dideklara niya multo yan, tututol ako. Di ba? Hindi ba pwede magkaroon ng anino dyan na random image? Mga master, tignan nyo, kakaiba itong isang puntod po na ito ng babae. Nagre-reflect. Ano yan? Comment below nga yung mga gumagawa ng lapida kung yung ganyan ba, pasadya ba yan, o bakit nagre-reflect, umiilaw. Ayan, no? So kababalagan na isa hindi umiilaw. So ulit meron natin. Baka reflectorized. So meron ditong nakalibing. May meaning na naman yun. Isang pamilya. Oo nga, medyo creepy nga rito. Ang creepy. Ganyan itsura niya. Pasensya na mga master na parang kakaiba po na aksidente ba yan? Ba't ganyan? Tama yan, binura mo na lang. Or binlurred mo na lang yung itsura, ma-offend yun . Ano yun?
Narinig nyo guys? Parang humihiyaw. Ayun. Mga bata. Hindi eh. Ang lakas ng hiyaw. So mga master, ito na po yung way. Ano po ba? Diretso lang po ito? Turo nyo na lang po Tapos i-blurred na lang po natin. Oo. I-blurred natin yung pangalan mga master kasi hindi natin pwedeng i-ano yung pangalan niya. Buti pa si Master Gala. Bimbi oh. Bimbi, buti pa si Master Gala. May respeto no. Kung kay Bimbi yan, lahat inano na. Saan po dito? Diretso? Ay, ang creepy nito. Ano to nakasandig na to Bakit may ganyan dyan? Ay, paranormal na naman yan. Sinampay dyan sa creepy. So, diretso lang po. So, ito mga master. Ang gusto ko dito kay Master Gala, alam niya kung kailan niya ikakat. Diba? Pag wala namang kwentang nangyayari at wala naman siya sinasabi, kinakat niya na. Diba? Ganito dapat ang ma-adapt na style ng mga ghost hunters na ano. Hindi yung papapanoorin nyo kami ng video na yung wala naman nangyayari. Diba? Yung parang nag-ano ka, yung anong tawag doon? Ano nga RBS yun? Yung parang nag-yoga ka na, di ba men? I-cut nyo dun sa may mga juicy part. Katulad ng ginagawa ni Master Gala. Puro na sa atin yung mismong puntod kung saan Professional vlogger na talaga to si Master Gala. Master, ito na po. Diba? Huwag na lang natin masyadong ipakita. Mary Jane yung nandun tayo sa sementeryo kagabi. Nakita mo yung tarpaulin doon sa may ilalim? Oo, yung tarpaulin na nakatupi. Tapos kita yung kalahating muka. Akala ko ako lang yung nakakapansin. Yung mata niya, gumagalaw-galaw, papunta. Anong gumagalaw-galaw paggabi? Huwag na lang natin masyadong ipakita. Mary Jane yung nandun tayo sa sementeryo kagabi. Nakita mo yung tarpaulin doon sa may ilalim? Oo, yung tarpaulin na nakatupi. Tapos kita yung kalahating muka. Akala ko ako lang yung nakakapansin. Yung mata niya, gumagalaw-galaw, papunta. Anong gumagalaw-galaw ba? Tapos pumipikit-pikit. Yun. Tapos diba sinabihan ko si yung kasama. Hindi ko napansin yun, pero nakita ko yung tarpaulin doon sa may ilalim ng lupa. Hindi mo siya nakuha na ng ano? Hindi, nabidyohan ko. Kaya lang, let's watch this mga master. Kasi yun? Confidential din po. Ngayon, blurred na lang din natin. Oo nga eh. May mata eh. Bali, ipinanganak po siya nitong February 23. Meron ba? Wag na natin lagay yung date. Tapos namatay po siya o sinasabing nakulam, napatay nga sa kulam. 028. Nasaan naman yung isa? Gusto ko sa may tarpaulin. Ay, hindi ko na tandaan yung kanta. Matagal na pa. Pero ito talaga yung napatay nga. Opo. Pero maganda sana balikan nila yan, ano. Ayun daw ito. Ako parang sa akin hindi naman ano. Ang weirdo naman nung multo, yung banda rito. Dito pa siya magpapakita. Tsaka kung titingnan mo, laki naman ng mukha niyan kung kasi nga naman kanina. Ulitin natin Yung pinakita yung ito daw. Ito. I-zoom natin Naka ano na ba to, HD? HD natin para malinaw tayo. Kasi sinasabi para daw mukha yan na nakabaon dun sa may tarpaulin. Ang sa akin naman, ano lang to? Tapos gumagalaw-galaw daw yung mata. No. Ano lang to? Basura lang to. O baka part, ito kung titingnan mo, ito yung butas kung saan nilalagyan ng tali yung tarpaulin. Na nakatupi lang siya na nakaganon. Tarpaulin yan, men eh. Yan nga yung lukot-lukot ng tarpaulin. No? Hindi siya mukha. Ano ba? Tarpaulin din lang yan.
Agree ba kayo sa akin o hindi? Zoom ko tarpaulin din yan, ano? Or tingin ko yan yung butas na pinaglalagyan ng tali eh. Na nakatupi din lang yung, ano? Ayan ito yung butas na nilalagyan ng tali. Then nakatupi din lang yung tarpaulin ng papagano. Nakalukot kasi yung tarpaulin men eh. Hindi yan mukha nga naman mata na may eyebrow. Pero hindi, gumagalaw-galaw daw eh. Kung gumagalaw-galaw man lang yan, siguro parang hangin lang, Pero hindi siya wag na natin ipilit, 'di ba? Doon tayo sa kung saan, wag natin takutin yung mga nanonood. Siguro kung diskarte. Ang maganda naman dito, mamaya o-opinionan ko doon sa mga nakukuha nila na kababalaghan, 'di ba? O-opinionan ko 'yan mamaya. Yes, opinion po ang gagawin ko mamaya. Pagpatuloy na natin 'to. Pero hindi siya mata na kasi confidential din po. Ngayon, blurred na lang din natin. Forward na natin. Skip. Yung sa kulam. Skip ko lang Inilibing dito, Master, may binanggit sa atin itong... Ito yung tayo na may bigla kaming narinig na pumapatak pero buong maghapon namang di umulan. Si Aling Rodora na inilibing ditong manananggal di umano na pumapatak. Alam ko mo. Tapos dito po inilibing sa ito yung hindi ko nagugustuhan eh. Yung pumapatak na it could be anything. Hindi naman porket hindi umulan, wala nang papatak dyan. Diba? Hindi naman porket parang ganito lang yan men eh. Fallacy kasi yung inaano ni Taong Gala. ni Master Gala. 'Di ba? Fallacy yung inaano niya. So, pag hindi umulan, wala nang possibilities na wala nang papatak diyan. Malay mo ganito kasi ang nangyari. Pwedeng halimbawa umulan kanina, syempre may mga water deposits na nandun sa loob ng kung saan na unti-unting nauubos 'yon na pumapatak, 'di ba? Kaya lang ang weird kasi kung sasabi mong paranormal yung pumapatak eh. Napaka-weird nun, men. I mean, sa dinami-dami ng pwedeng pagparamdaman ng kaluluwa, yung pagpatak pa yung pipiliin niyang paraan. Come on. Diba? Yung to na pinaniniwala ang manananggal. Ibig sabihin po pala, normal na tao lang pala. Sasabihin ba, lahat naman to kinontra? Hindi talaga, binibigyan ko lang talaga ng explanation. Yung po ang trabaho kasi ng debunker na skeptic. 'Di ba? Hangga't wala tayong may explain tayo sa mga bagay na bibigyan natin para maging balance. Hindi yung pag sinabi kasi na ito may taong multo na agad 'yon, 'di ba? Tingnan natin ngayon kung wala naman talaga ako may isip na explanation, baka paranormal nga. Or kung hindi naman paranormal, baka hindi ko lang naisip kung paano siya i-explain. Manananggal? Tapos, ano po yun? Dito lang nilibing sa cemetery na Panitan. Bakit po dito inilibing? Kasi dito lang po nilibing. Taga dito po sa Panitan yung manananggal na yun? Opo. So, natatandaan niyo po yung puntod? Opo. Saan po banda? Doon sa banda doon. Kasi nung nakaraan, meron tayong puntod ng aswang. Yung manananggal pala is parang tao din talaga. Opo. Bakit siya namatay? Anong kinamatay po niya? Siyempre po, maraming nakain. Tapos, matagal na hindi nakakain ng tao. Namatay sa hindi nakatikim. Namatay daw sa hindi nakatikim. Ibig sabihin pag hindi sila nakakain, mamamatay sila? Opo. Ay, ganun pala yun. Ay, ganun pala yun. Ay, ganun pala yun. Oo nga, Ako pwedeng EVP yon. Ito magiging fair naman ako. Yung gumano na yon, pwedeng EVP yon. Alam niyo yung EVP? Electronic Voice Phenomena? Pwede yon, 'di ba? Unless malaman ko lang na nasa tabi sila ng kalsada, 'di ba? Pero kung nasa kalagitnaan sila sa cemetery at may gumanon, EVP yun. Pwede ko naman tanggapin na paranormal yon.
Hindi naman sa lahat ng oras ng mga videos ay kaya natin i-explain. Ito pwede kong i-accept as EBP. Ano? Andiyan si Master, wag kang Kahit, alam mo totoosin, pwede naman sila maiwan guys sa labas. Kaya hindi ko kabisado yung puntod eh kung nasaan. Kakaliwa lang po. Teka. Ano yan? Ano daw? Dito pa lamang sa bungad ay napansin ko na siya. Mistulang parang babae na nakatindig na parang malabo ang mukha. Nakakilabot nga, no? Hindi, Nakatindig na parang malabo ang mukha. Pero kung akong tatanungin mo, ito na naman, mangungontra na naman eh. Baka part lang ng ano yan, ng structure dyan. Diba? Nakakilabot nga naman. Pero, I don't believe na multo. Kasi ito, may tinatamaan siya na shadow man eh. Ibig sabihin, nagre-reflect yung light. Hindi kayo ano, pero ako hindi. Hindi ako. Bagamat hindi ko naman alam kung ano yan, pero hindi ako naniniwalang multo. Next. Ay, tayo mauna ka. Oo, nakatalikod ka naman. Sige. Turo ko lang po. Ito guys, ito na lang. I-vlog natin. Ito na po yun. Ito yung babae. Opo. Pinanganak po siya ng January 1939. Tagal. Pero, may napatunayan niyo po ba na kayo ang nakakulam dito? Opo. 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 Ano yan? Hindi ko mapaliwanag nung nag-i-edit na lang ako ay narinig ko ang parang aso. At sa pagkakataon nga Oo nga, may pagkakarinig ko aso. so nangilabot talaga ako dahil ngayon lang ako nakarinig ng ganong alulong ng aso. Na madalas nga na naihahambing sa mga aswang. Yun na naman tayo, men eh. Kung aso lang talaga yon, let them be aso. Hindi, siguro, malay mo, may explanation nga naman, na may aswang na biglang... O di umano inaalagaan ng mga aswang o kaya ginagamit nila bilang balat kayo upang makapang-atake ng tao. Pero pakinggan mong mabuti ang uulitin kong audio na maririnig mo na talagang dito lang sa paligid. Isang natural speed at yung pinaka-slow motion or yung pinaka-slow na audio. Patunayan niyo po ba na kayo ang nakakulam dito? Opo. Paano yun na? Opo. Paano yun nasabi na ano kayo? Kinuwento ko sa inyo po kanina. Na? Ganun lang po na Ano po kasalanan sa inyo nito? habang nag-usap kayong dalawa ng harapan, pagkatapos Sinisiraan ka nito? Opo. Kasi mahirap po magtagalog itong si Aling Rodora. Pero, bilib ako, mangkukulam siya, pero alam niya talaga kung saan nilibing yung kinulam niya. Hindi, baka dati niyang kaibigan siguro, no? Then nakipaglibing siya after niyang kulamin. Sa ganito po, i-short natin yung story para maintindihan din po. Kasi nahirap po siyang magtagalog. Kaya rin din daw po siya dito pumunta, humingi ng tulong, mula sa atin ay magri-ritual siya ngayon. Humihingi siya ng pasyente. Yan. Kamaster, ang tagal ko na pong nagbablog sa mga sementeryo pero ngayon ko lang po ito na experience. Nag-edit kasi ako ngayon, magwa-1 na po ng umaga. Yung napansin niyo pong lalaki sa may gilid po ni MJ o ni Mary Jane, wala po kaming kasamang iba, 3 lang po kami. Ngayon ko lang napansin. Kinilabutan ako dun ah. Malayo na po yung bahay, malayo po na po ako sa bahay nila MJ kaya hindi ko na po. Kinilabutan ako dun ah. Legit na kinilabutan. Legit ha, yung pagkakilabot ko, legit. Pero yung masasabi oo nga, no, meron kasi nga. Hawak ko yung camera nung nagbablog ako pero yung parang lalaki dun sa
Legit na kinilabutan ako doon, promise. Ayaw kong magpaka-plastic. Likod niya. Lalaki talaga eh. Kitang-kita talaga. Panoorin niyo mabuti. 3 lang po kaming nandoon dahil ako, si MJ, at yung mangkukulam po. Ito mga master, kayo na pong humusga. Hindi ko po sinasabing wag maniwala po kayo. Ito kasi yung ito kasi yung problem, Sir Master Gala. Alam namin 3 kayo eh. 'Di ba? Kaya lang yung isang kasama nyo hindi nagpapakita sa camera. Paano namin malalaman na hindi yan 'yon? Na napalakad siya or 'di ba? Ngayon kung alam mo kung saan nakapoy, maganda sana kung kahit ba naman sabihin mo na 3 kayo diyan, nakukunan mo pa rin siya ng camera at the same time binablurred mo na lang siya para hindi siya makilala. 'Di ba? Pero pero legit kinilabutan talaga ako, men. Promise. Pero kung totoo man to, hindi ko yun, parang wala sa sarili ngayon. Kasi ang lina. Kaya lang ang problem kasi dito, kaya mahirap paniwalaan. Katulad dun sa tarpaulin kanina, mahilig kayo magbigay ng meaning kasi sa mga bagay-bagay na wala naman talaga meaning. Pati mga pagpatak ng ng tubig. Di ba, men? Pero kung iisipin mo, nakakakilabot to. Kung totoo man to, ganito dapat magpakita ang mga multo. Kung totoo man to, siguro nasa 70%. Oh, let's say, sige, bigyan ko na ng 75%. Naniwala ako. 75%. No, kaya lang, kasi isipin ko kung babae yung malamang maliit lang naman na babae yung mangkukulam. Mas matangkad yata kay ate ko, men eh. Tsaka paano mo nasabi lalaki yan? Ito yan, nakikita nyo ba? Yun nasa ulo ni ate. I-enhance ko lang para makita nyo. If I felt tear ko. Ayun na, nasa ulo niya, min. Hindi, legit kinilabutan ako. Until kung may explain ko kung ano ba to. Tsaka, medyo kabigay yung feeling ngayon. Kasi ang linaw eh. Hindi kaya medyo kabigay. Oo nga, di ba, men? Sarili ngayon. Kasi ang linaw eh. Hindi kaya medyo kabigay. Pero ito, isa pang theory ko dito. Sarili ngayon. Di ba glare lang ng ilaw yon ng kasi ring light mo? Kasi ang linaw eh. Hindi kaya pero hindi Hindi naman gumagalaw yung ilaw ni Master Gala. Medyo meron talaga sa likod. Ewan ko lang ano nyo na lang mga master, tignan nyo mabuti. Hingi siya ng pasyente. Oo, hingi siya ng pasyente. Meron talaga. Meron nga talaga sa likod, men. Obviously, hindi ko naman siya napansin talaga nung kami ay nandyan. Nagulat na lang ako nung ine-edit ko na talagang mukha talaga. Ito, pwedeng hindi mo siya napansin nung Pwede kasing ang mangyari ganito. Kaya hindi mo siya napansin, talagang aware ka na nandun yung kasama nyo sa likod. Then, nung inedit mo to, hindi mo lang matandaan kung nasaan siya nung time na yon. Then, nakuhanan mo. Yun ang pinaka-close na explanation ko dito. Pero kung talagang hindi yan yung kasama nyo, dahil iniisip ko din naman kung babae yun na matanda or mangkukulam, dapat maliit lang yon. Unless kung mas matangkad yun sa inyo. Diba? Pero anyway, good catch. Good catch. Kung totoo man to. Ng lalaki at kayo na po ang bahalang humusga kung ito ba ay gawa-gawa lamang o hindi. Para bang isiningit lang niya bigla ang kanyang sarili o napadaan lamang. Ano pasensya sa niyan na patay niya ako. So mga master, imagine mo nandito tayo ngayon sa isang sementeryo, kasama natin yung mismong mangkukulam na kumulam. Ay nako, pero kayo po ba nagbagong buhay na? Opo. Ikaw, anong masasabi mo sa kanya? Nagbago naman na siya? Hindi niya na ginagawa? Hindi niya ginagawa. Isa na kamo. Wait. Ayan, pinakita na yung katawan ng Ikaw, anong masasabi mo sa kanya? Nagbago naman na siya? Hindi niya na ginagawa? Hindi niya ginagawa. Isa na kamo. Gusto na. Mas matangkad yung babae na kasama ni Master Gala kaysa dito sa quote-unquote mangkukulam.
Tumanggi na si Aling Rodora kahit napansin ko na may mga ibang salita siyang binanggit. Samantalang sa unang interview ay sinabi niya sa atin na hindi siya marunong mag-Latin. Pero dito, may mga kakaibang salita akong narinig sa kanya na hindi niya na ipinaere sa atin. Di ko naman din siya mahuhusgahan kung sincere ba yung kanyang paghingi ng sorry sa kanyang di umano'y napatay. Pero mga master, sa story natin ngayon ay mag-comment kayo kung ano yung mga napansin ninyo sa buong paligid ng buong pagbablog natin at lalo na po dun sa nakita natin na parang lalaki. Po kayo huling harap ka dito, hindi naman kita papakita. Kailan ka huling ng kulam? Basta matagal na. Pero ano masasabi mo sa mga yung mga ganun gusto mong lagi, yung gusto nilang mangkulam? Forward na natin, doon naman tayo sa may Puntod ng man is nung naikwento na sa akin kasi mahirap na ikwento mga master dahil mahirap. Ito marami nanood sa part na to Bagal. So matatapos na rin naman yung video naka 40 minutes ako dun nakitang nahuli daw ito na kumbaga kaya din siya napatay, then nahuli siya sa itaas ng bubong. Opo, habang nasa itaas daw siya ng bubong, inagisan daw siya ng patibong para madakip siya yung matay, madakip siya. Pero maraming tao ang umano sa kanya. Ano yun? Pero maraming tao ang umano sa kanya. Pero para may usok ba na lumabas? Maraming tao ang... Oo nga no, men. Di ba? Saan ang galing yung usok na yun? Umano sa kanya. Kita niyo usok? Iaano ko ha. Pero maraming tao ang umano. Oo nga pwedeng paranormal, Pwede. Sa kanya. Alam, napansin mo? Parang may gumanon dito. Hala? No? May puti. May puti na gumanon dito. Naging Ilonggo na, tuloy ako. Master, ngayon lang, wala pang edit to. Ito, itong banda rito, may gumanon pong puti. Na gumanon, gumilit. Pero maraming tao ang umano sa kanya. Ang ipinagtaka ko lang, nung nakikita ko siya, kaysa dito sa nai-record yung video, ay mistulang bilog na hindi masyadong kita. Pero pansin na pansin ko siya nung binivideo ko nung andito ako, na mistulang puting maliwanag na bilog talaga. Na gumanon, gumilit. Replay nga natin ng konti. Tulang bilog na hindi masyadong kita. Pero pansin na pansin ko siya nung binivideo ko nung andito ako, na mistulang... pwedeng pwedeng, hindi, malay mo, reflection ng relo mo. Lahat na lang binigyan ng explanation, pwedeng reflection. Kasi nangyayari din, di ba, si Ma'am, Wish Heart Star, di ba minsan nakaka-capture dito sa, nakikita ni Ma'am Wish Heart, na may parang ganyan din na gumaganon sa akin, Hindi ko naman iniisip na paranormal yun pero, malay mong may scientific explanation. Di ba? Ito naman yung verdict ko sa mga sa videos ni Master Gala. Alam ko na 100% hindi naman siya namimeke talaga ng video. Hindi siya namimeke ng video. Ang problema na nakikita ako kay Master Gala, minsan may mga nakikita siya na ine-exage niya. Or minsan pinipilit niya na paranormal. Yung halimbawa may anino lang doon na korting tao, talagang i-highlight niya yon para bagamat hindi niya naman sinasabi na multo yon pero binibigyan niya ng hint ang tao para mag-isip na ay multo nga yan, di ba? Lalo na yung sa may ibabaw na may nakaputi na parang hindi sa akin kasi parang exage pero believe ako doon sa nakuha niya na yung para may muka, di ba? Kung iisipin nyo, kung ikukumpara nyo yon dun sa mga peking ghost hunter na madalas nating i-react, alayo! Hindi ganun ang pagpaparamdam ng mga ng mga
mga peking ghost hunter na ginagawa nila. Yun lang, hindi sa akin, may masama ba sa ginagawa ni Master Gala? Tingin ko, hindi naman siguro. May mga napupuna akong konti, pero hindi naman big deal. Di ba? Yung pagiging exage niya sa evidence na nakukuha niya. Sa akin okay lang naman kasi naiintindihan ko naman yun eh. Kung bias ka dun sa evidence na makukuha mo, naiintindihan ko yun eh. Kasi nga nandun naman siya para maghanap talaga ng multo. Ngayon, kung ang tingin niya dun sa nakasabit na damit ay white lady, hindi naman natin alam kung white lady yun, ano? Or basta kung titingnan ko, nakasabit. Katulad sa tarpaulin, di ba? Mukha naman talagang mata na may eyebrow. 'Di ba? Kung gano'n ang tingin niya, wala naman akong magagawa doon. Ang importante, hindi niya pineke 'yon, hindi niya sinadya na may magkaroon ng mukha doon. Yung nagplanta siya ng manikin doon para sabihin ano. 'Yun ang importante naman kasi sa akin talaga. Yung wala kang padadamitin ng white lady tapos kukunan mo at palalabasin mo na white lady 'yon. 'Di ba? Yun ang panluloko, pero kay Master Gala, yung pagiging bias niya dun sa nakuha niya evidence, tingin ko normal naman sa ghost hunter yun. Diba? Nandun ka nga para maghunt, syempre, i-expect mo, yung mahahanap mo, yun talaga makikita mo. Until such time na may nag-critic na doon sa tinitingnan mo. Pero bilib ako doon sa mukha, doon sa ulo. Diba? Bilib ako doon, men. Diba? Kung ano man yun, sabagay, may konting doubt pa rin naman ako kasi 3 nga sila. Okay lang sana halimbawa 3 silang nakukuha sa frame, bigla may dumaan sa likod. 'Di ba? Talagang tanong 'yon, sino kaya yung pang-apat na 'yon? Pero kung halimbawa 2 lang sila, tapos ang sasabihin mo, hindi si ating mangkukulam yun, si ating mangkukulam yung nakatayo dun sa malayo. How sure are we? Anong proof namin na nasa malayo talaga siya? Hindi naman nakuha ng camera. Pero again, 'di ba? Impressive pa rin. Yung usok na parang nakita natin bandang huli, tingin ko parang glare lang ng ano yun eh, ng something eh. Ulitin nyo na lang ano, pero bahala kayo kung anong ano nyo. Sa akin, okay naman kahit paano si Master Gala. Hindi naman brutal yung wala namang panluloko talaga. Nagiging bias lang. Pero hindi naman nanluloko. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.